Tinanong ni Chen Pinggan si Ji Hong kung paano niya gusto siyang tawagin. Ipinakilala ni Ji Honggai ang kanyang sarili kay Chen Pinggan, na nagpangiti kay Chen Pinggan at sinabihan na maganda ang kanyang pangalan. Tinanong ni Chen Pinggan kung maaari niyang sabihin sa kanya ang mga detalye tungkol sa mga cultivator sa Earth. Tinanong ni Ji Honggai si Chen Pinggan kung mayroon siyang anumang partikular na detalye na gusto niyang malaman. Lumingon si Chen Pinggan para tingnan ng lalaki at sumagot kay Ji Honggai na maaari siyang magsimula sa bilang ng mga taong negel-inang ng mga demonic powers. Ipinagbigay alam naman niya na hindi sila marami. Gayunpaman, marami ang nakakakita sa mga mortal bilang wala. Naguluhan, naniwala si Chen Pinggan na ang pagkakaroon ng mga cultivator ay hindi bago sa Earth. Sinabihan ni Ji Honggai si Chen Pinggan na ito ay dahil sa kakulangan ng spiritual energy sa Earth na hindi pa nga sila sapat para sa kanilang sarili at kahit na may mga pagtatalo sila sa isa't isa, tutulungan pa rin nila ang isa't isa na takpan ang kanilang mga bakas upang hindi mapansin ng mga mortal ang kanilang pagkakaroon at maiwasan ang paglitaw ng mga bagong cultivator. Kinamot ni Chen Pinggan ang kanyang ulo at sinuri na ang kanilang sitwasyon ay may nakatakdang kultura at puwersa sa pagitan ng kanilang mga cultivator. Naniwala siya na hindi magiging magandang ideya para sa spiritual energy sa Earth na maging sapat ng biglaan. Naging inis si Chen Pinggan at nagpa siya na magpapahinga muna siya sa kanyang misyon para tingnan kung ano ang hitsura ng kanyang dating bahay sa Earth. Pinasalamatan niya si Ji Honggai sa pagsagot sa kanyang mga tanong at nagpaalam, sinasabing mayroon siyang gagawin at aalis na. Sinabihan ni Ji Honggai si Chen Pinggan na maghintay at kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Sinabihan si Chen Pinggan na magkaiba ang mga bagay sa Earth at natatakot siya na mahirapan siyang masanay. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng kanyang communication token at sinabihan na kung kailangan niya ng anuman, maaari siyang tawagan. Kinuha ni Chen Pinggan ang communication token at sinabihan si Ji Honggai na matalino siya. Bilang kapalit, binigyan ni Chen Pinggan si Ji Honggai ng isang spiritual stone at ilang elixirs na mabilis niyang nahuli. Sinabihan ni Chen Pinggan si Ji Honggai na ang Reg Along. Ibinigay niya ay tutulong sa kanya na maglinang hanggang sa kanyang pag-akyat ng madali. Ipinahayag ni Ji Honggai ang kanyang pasasalamat kay Chen Pinggan na umaalis na. Pagkatapos ay bumulong siya, na naniwalang magkakaroon ng malaking pagbabago ang sitwasyon sa Earth. Samantala, sa B-City, naglalakad ang mga tao sa kalye at dumadaan ang mga kotse bawat minuto. Nagtaka ang mga tao kung ano ang nasa kalangitan dahil biglang dumilim. Isang lalaki ang nagturo ng may takot na ekspresyon, sumisigaw na may dragon. Ang itim na dragon ay naghahanap ng lugar na mapapaglapagan ngunit hindi niya magawa dahil napakaraming gusali at tanging mas malawak na lugar lamang ang kanyang makikita upang mapapaglapagan ang eroplano. Napansin naman ng mga tao na may isang sirang eroplano sa likod ng dragon at nagtaka kung nililigtas ba ng dragon ang mga tao sa loob. Lumipas ang mga sandali, nakita ang sirang eroplano na lumulutang malapit sa isang templo kung saan mabilis na tumakbo ang mga tao. Ligtas na lumapag ang eroplano, na nagpakaba sa dragon dahil napakaraming mortal sa lugar. Nagpapasalamat na walang nasaktan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang Firebird at Black Dragon kay Chen Pinggan at inanunsyo na natapos na nila ang kanilang misyon, kung saan ipinahayag ni Chen Pinggan ang kanyang pasasalamat. Bumulong naman si Chen Pinggan na pagkatapos ng 5 taon, sa wakas ay nakabalik na siya. Naalala niya na pareho silang nagtrabaho ng husto ni Jiang Yukon para bilhin ang kanilang bahay. Kinuskos ni Chen Pinggan ang kanyang daliri sa mesa na nababalutan ng alikabok. Inakala niya na hindi na nakatira si Jiang Yukon sa bahay. Pagkatapos ay ipinatawag ni Chen Pinggan ang kanyang disguise mask at nagpa siya na tanungin ang kanyang mga kapitbahay tungkol sa kinaroroonan ni Jiang Yukon. Ilang sandali ang lumipas, kumatok siya sa pinto ng kapitbahay. Galit na binuksan ng isang matandang babae ang pinto at tinanong si Chen Pinggan kung ano ang gusto niya. Binati ni Chen Pinggan ang babae, sinabihan na siya ang pinsan ng may-ari ng bahay sa kabila at maaari siyang tawagin na Xiao Chen. Ngumisi si Chen Pinggan, alam na gusto ng babae kapag ginagamit ng mga tao ang mas bata na termino para tukuyin siya, na naniwalang walang duda na sasagutin niya ang kanyang tanong. Namula ang babae dahil naisip niya na si Chen Pinggan ay napakabait na bata at inanyayahan niya siyang pumasok para umupo. Inabutan ng babae si Chen Pinggan ng isang tasa ng kape, tinanong kung ang suot niya ay hanfo at guwapo siya dito.
Ipinagbigay alam niya kay Chen Pingan na ang may-ari ng bahay na kanyang kapitbahay ay nalunod 5 taon na ang nakalipas habang negel iligtas ng mga tao at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon sa panahong iyon. Sumagot si Chen Pingan na hindi siya nakadalaw sa libing ng kanyang pinsan pagkatapos niyang mamatay at pinag-isipan niyang bisitahin ang kanyang asawa ngunit hindi sigurado kung saan ito nagpunta dahil mukhang walang tao sa bahay. Nag-alala ang babae at sinabihan si Chen Pingan na nawawala ang kanyang hipag pagkatapos ng libing ng kanyang kapatid. Lumaki ang mga mata ni Chen Pingan dahil hindi siya makapaniwala na nawawala si Jiang Yukon. Kinumpirma naman ng babae, sinabihan si Chen Pingan na tinawag nila ang pulis at hindi siya makita at inakala lamang nila na nagpakamatay siya dahil sa pag-ibig. Idinagdag niya na hindi man lamang umiyak si Jiang Yukon sa panahon ng libing dahil inakala nilang hindi sila gaanong may pakiramdam sa isa't isa. Lubos na nagulat si Shenping matapos marinig na nagpakamatay ang kanyang asawa sa Earth. Paulit-ulit niyang pinalo ang kanyang ulo, nagtataka kung bakit hindi niya matindaan ang mukha ni Jiang Yukon dahil mahal na mahal siya nito. Nag-alala, tinanong ng babae si Chen Pingan kung maayos siya. Tumayo si Chen Pingan at siniguro sa babae na maayos siya at ipinagbigay alam na aalis na siya dahil mayroon siyang trabaho. Inaliw ng babae si Chen Pingan at sinabihan na huwag malungkot dahil nagmamahalan sila at inakala na magkikita sila sa kanilang susunod na buhay. Pinasalamatan ni Chen Pingan ang babae sa kanyang mabubuting salita at habang binubuksan niya ang pinto para umalis sa bahay ng babae, naaalala niya na mayroon silang engagement photo sa kanilang kwarto at hinding-hindi niya malilimutan ang mukha nito magpakailanman. Pagkatapos ay naniwala siya na ang kanyang mga alaala ay ginulo dahil hindi niya kailanman nakalimutan ang hitsura ni Jiang Yukon dahil sa paglipas ng panahon. Dumating si Chen Pingan sa kanyang bahay sa Cultivation Realm Mortal World kung saan sinalubong siya ni Kang Yukon. Tinanong ni Jiang Yukon kung gutom siya at kung maaari siyang kumuha ng ilang merienda ngunit naantala siya ng seryosong tono ni Chen Pingan na tinawag ang kanyang pangalan. Nagalit si Jiang Yukon sa sinabi ni Chen Pingan dahil sinabihan siya na nagkamali pa siya ng pangalan at nagtaka kung sino si Jiang Yukon. Kalmadong sumagot si Chen Ping na naaalala niya ang lahat nang bumalik siya sa Earth at nakita ang kanyang engagement photo sa kanyang kwarto. Nagulat, tinalikuran ni Jiang Yukon si Chen Pingan at sinabihan na palalampasin niya muna ito dahil wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nito. Tinanong ni Chen Pingan si Jiang Yukon kung gusto pa rin niyang magsinungaling sa kanya at kung hindi siya mapagkakatiwalaan, na naging dahilan ng pagtigil ni Jiang Yukon. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at bumulong na alam na niya na hindi siya hahayaan ng system na kumpletuhin ang misyon ng ganoon kadali. Hinarap ni Jiang Yukon si Chen Pingan at tinanong kung ano ang gusto niyang malaman. Hinawakan ni Chen Pingan ang mga kamay ni Jiang Yukon at sinabihan na binanggit niya ang system at misyon at nagtaka kung siya rin ay dinala ng system sa kanilang kasalukuyang mundo. Magalang na tinanong ni Chen Pingan kung anong misyon ang ibinigay ng system sa kanya. Ipinagbigay alam ni Jiang Yukon na siya ay reincarnated dahil sa system at ang misyon na ibinigay ng system sa kanya ay hindi ihayag ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Nabanggit niya na kung magawa niya ang kanyang misyon sa sandaling maging invincible siya, magiging kasing lakas niya siya. Nagalit si Chen Pingan at bumulong na sucks ang misyon niya. Tinawag niya ang system at bumulong na mag-uusap sila habang nagrereklamo na hindi dapat ituring na failure ang misyon ni Jiang Yukon at magpapanggap siyang walang alam. Naisip ni Jiang Yukon na dummy si Chen Pingan. Habang tinatap ni Chen Pingan ang system, bumulong siya na 3/4 ay ayos na rin para sa kanya. Sumagot ang system at tinanong si Chen Pingan kung sa tingin niya ay parang namimili lang sa palengke kung saan makakahingi siya ng diskwento. Sinabihan ni Chen Pingan ang system na huwag maging masyadong istrikto dahil alam na niya na si Chopper at ang iba pa ay hindi lamang basta normal immortal weapons. Naunawaan din niya na hindi sinabi ng system ang totoo dahil natatakot itong madaliin niya ang mga bagay. Tinanong niya ang system kung maaari silang magpanggap na walang alam at kung mas malakas si Jiang Yukon kaysa sa kanya, mas madali ang talunin ang mga boss. Sumagot ang system na hindi ito makikipag-ayos, na nagpalungkot kay Chen Pingan at bumulong na hindi na lang sana siya nagtanong. Inaliw ni Jiang Yukon si Chen Pingan mula sa likod, sinabihan na hindi niya kasalanan dahil gusto niya sanang sabihin ang totoo at ayos lang siya kahit kalahati lang ang kanyang lakas. Pagkatapos ay tinanong niya kung kahit kalahati lang ang kanyang lakas, paprotektahan niya ba siya, kung saan sumang-ayon si Chen Pingan,
siniguro na walang makakasakit sa kanya hanggat kasama niya siya. Humingi ng paumanhin si Jang Yukon, naisip na hindi pa ito ang tamang oras para sabihin ang lahat sa kanya. Samantala, sa Earth, sa lungsod ng Y, nakatayo si Chen Pingan, nagtataka kung bakit ang mga tao ay parang walang nangyari pagkatapos ng nangyari sa Black Dragon. Naisip niya na kayang sugpuin ng mga cultivator sa Earth ang malaking balita tulad ng paglitaw ng isang tunay na dragon, na nagpahantong sa kanya na maniwala na mas marami pang layers ang Earth kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ay naisip niya na hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos dahil nasa lugar siya na kinalokan niya. Kumuha si Shenping ng isang medalyon mula sa kanyang damit at ulong na kailangan niyang mag-isip ng paraan para maging malinaw ang mga bagay bago magdesisyon. Sa ibang lugar sa Earth, nakikipag-usap si Jihanggai sa isang lalaki habang narinig niya na may nakatagpo siyang kawili-wiling bagay noong isang araw at tinanong siya kung binigyan ba siya ng swerte ng may-ari ng dragon. Ang lalaking nagngangalang Dinghai ay kapareho ng henerasyon ng cultivator ni Jihanggai at kasalukuyang pinakamalakas sa Earth. Tinanong ni Jihanggai si Dinghai kung kailangan niya pang mag-espiya sa kanya. Sumagot si Dinghai at sinabihan siyang huwag maging mahirap dahil normal lang para sa kanya ang bigyang pansin ang isang kagandahan tulad niya. Ngumisi si Jihanggai at ipinagbigay alam kay Dinghai na hindi siya natatakot aminin na binigyan nga siya ni Chen Pingan ng swerte at tinutuya siya kung sa tingin niya ay karapat-dapat siya dito. Nagngalit ang ngipin ni Dinghai, hinawakan ang baso sa kanyang kamay, binasag ito, at sinumpa si Jihanggai sa kanyang isip. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagsisiguro kay Jihanggai na hinding-hindi sila magnanakaw ng swerte ng iba. Nag-aalangan, sinabihan ni Jihanggai si Dinghai na tigilan ang kanyang pagiging goody two-shoes habang hawak-hawak ni Jihanggai ang regalo ni Chen Pingan. Nagtaka siya kung bakit hindi siya nito tinext ngunit pagkatapos ay dumating ang mensahe mula kay Chen Pingan. Tumayo siya at nagpaalam kay Dinghai, ipinaliwanag na mayroon siyang gagawin at hindi na nila kailangan pang mag-usap. Galit, sinumpa ni Dinghai si Jihanggai habang umaalis siya, sinabing kung mahawakan niya si Chen Pingan, pagbabayaran niya ito sa kanyang ugali. Naniwala siya na dapat nakikipagkita si Jihanggai kay Chen Pingan dahil nagmamadali siya. Pinatawag ni Dinghai ang kanyang subordinate na sumunod at nagtanong kung ano ang kanyang utos. Pagkatapos ay inutusan niya ang subordinate na sundan si Jihanggai dahil gusto niyang malaman kung sino ang kausap niya, kung saan sumang-ayon ang lalaki. Sa huli, dumating si Jihanggai sa Rendezvous Point kung saan niya pwedeng makilala si Chen Pingan. Binati niya si Chen Pingan, sinabihan na wala siyang ideya kung bakit siya hinahanap ngunit gagawin niya ang lahat para tulungan siya at hindi siya susuko. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Chen Pingan na may kailangan siya, ngumiti at sinabihan na kailangan niya ng $50. Natuwa si Jihanggai, kinuha ang kanyang black card at sinabihan si Chen Pingan na pwede niya itong gamitin ng walang limitasyon dahil walang limitasyon ang card. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na kung hindi siya sigurado sa pagbili ng mga gamit sa Earth, pwede siyang magtanong sa kanya at bibilhin niya para sa kanya. Inakala ni Jihong-ai na naiintindihan ni Chen Pingan ang mga modernong termino dahil may ideya siya tungkol sa kung ano ang meme at iba pang modernong termino na gagamitin niya. Kinabahan si Chen Pingan at sumagot na hindi na niya kailangan pang bilhin ang mga gamit para sa kanya kahit hindi niya maintindihan ang konsepto ng black card. Inakala niya na ang black card ay isang bagay na maririnig lang niya sa mga alamat sa kanyang nakaraang buhay. Tinanong ni Chen Pingan si Jihanggai kung maaari siyang samahan para bisitahin ang iba pang cultivator dahil gusto niyang makita mismo kung ano ang kultura sa kanilang cultivation realm, kung saan masayang tinanggap ni Jihanggai. Pagkalipas ng ilang minuto, inakay ni Jihanggai si Chen Pingan sa isang clubhouse at ipinagbigay alam na ang pinuno ay isang Nentsoul Realm cultivator at ang VCT ay halos nasa ilalim ng kanyang jurisdiction. Ipinagbigay alam niya na ang pinuno ay nagmula sa isang malaking pamilya at mayroong alert enchantment na inilagay sa clubhouse kaya hindi niya ito maaaring direktang ipasok. Naglabas si Chen Pingan ng spell at sinabihan si Jiani na ang enchantment ay maaaring bawiin dahil ito ay isang maliit na trick lamang para sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa clubhouse at ipinagbigay alam kay Jihanggai na bibisitahin niya ang may-ari, na ikinabahala niya. Hindi makapaniwala si Jihanggai na napakasimple lang para kay Chen Pingan na hindi man lang niya na-activate ang mga alert enchantments. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.